mga kaamigo, samahan niyo akong tuklasin kung paano ang direksyon ng tubo ng luya, yung pinakalaman niya mga kaamigos. Gawa ng ako rin ay isa rin ako sa nalilito, nagsasabi sa akin ang daw pa ilalim, so kailangan malambot yung lupa. Kung sa mga napapanood ko, iba rin yung diskarte nila mga kaamigos, no. Pero ito ginawa ko naman dito mga kaamigos ay kinultivate ko naman ito. So ito mga kaamigos, itong bubuksan natin para makita natin kung ano talaga yung direksyon ng laman niya. Ito mga kaamigos, nung nagsanga, ito yung mother niya, yung pinakaunang tumubo. May tumubo ng salingsing niya. Ayan, dalawa. So titignan natin mga kaamigos kung ano talaga yung direksyon. Gawa ng inaaral ko pa rin talaga to mga kaamigos, kung alin yung totoo doon sa mga sinasabi nila na ang proseso sa pagtatanim. So gagamit tayo ng kahoy mga kaamigos. Dandahanin lang natin pala. Total malambot naman ito mga kakamayin na lang natin kasi malambot naman tong lupa, gawa ng nakultivate ko nga ito mga kaamigos. Ayan o. Ayan. Ayan na. Titignan natin yung mother na, yung pinaka mother niya na yung binhi natin mga kaamigos, kung paano talaga siya tumubo, ano yung direksyon niya. Ayan, hukay natin dito mga kaamigos. Ay. Dandahanin natin mga kaamigos para hindi rin naman siya masayang, kasi dito kinakapon tawag nila, yung kinakapon, kinukuha yung mother unit na yung binhi, kasi pag nagmahal ang luya, mahal din ang bili noon. Tsaka sabi nila pwede rin siyang itatanim. So ito na mga kaamigos. So ito nga yung mga kaamigos, yung tinanim natin dito ay tawag namin dito ay one ball. One ball lang siya mga kaamigos kasi maliliit yung tinanim ko dito. Ang sabi naman ng ibang napapanood ko, yung mga nagbablog, ay hindi raw maganda yun kasi maliit, dapat daw malaki. So ito na yun mga kaamigos. Ito yung itinanim nating binhi. Tignan mo mga kaamigos yung itsura. Yan dali tignan mo yung itsura. Ibig sabihin pataas siya mga kaamigos, ano? Ito yung ibig sabihin pataas siya, hindi siya pababa. No? Ito yun Yan ito yung binhi natin mga kaamigos. So ito, nagsanga siya ng isa dito. Ayan ang binhi mga kaamigos, nagsanga siya dito isa, tapos nagsasanga-sanga na rin sila. Ito So ibig sabihin pataas siya. So pwede rin yung ginawa natin mga kaamigos, yung sa kanal. Sa obserbasyon ko lang yung ginawa ko, tapos tatabunan kasi ito, diba, ito yung pinakakanal na ginawa ko, tapos nilagayan, tapos tinabunan. So ito na yung tubo niya mga kaamigos. Nagsanga siya ng isa, tapos nagsasanga ng nagsanga. So ibig sabihin pataas siya, kailangan natin siyang tabunan talaga. Tama yung ito tingin ko itong ginagawa ko ito pala. Ang ito naman pag kinapon, kasi may mga ugat na ito, pag kinapon siya na kukunin mo tong mother na yung binhi natin, ito pala yung sinasabi lagitik ito na yung puputulin ito, kasi may ugat na yan. So ibig sabihin mabubuhay na yan. So ganito palang hitsura niya mga kaamigos. So ayaw ko rin kapunin mga kaamigos, gawa ng hindi ko kabisado yan, baka mamaya maapektuhan lang ang ating luya. So, ibig sabihin pala ito, natuklasan na talaga natin mga kaamigos kung paano talaga ang direksyon. So ibig sabihin pataas siya. So pag maliit pa lang yung tubo niya, ito sanga, sabihin tabunan natin siya ng tabunan mga kaamigos, no? Natignan mo ito nagpupula, so ibig sabihin itong nagpupula na yan titigas siya, magiging ganito rin siya.
naobserbahan yung mga kamigos. So okay rin yung ginawa kong diskarte mga kamigos. Wala namang pumunta sa may ilalim mga kamigos. Tignan nyo, wala naman. Ito yung tanim natin. Nakita nyo naman mga kamigos. Ganyan ang itsura pala. So ibig sabihin tama lang din yung ginawa ko na tatabon-tabunan siya. Ayan mga kamigos, kaya nakamataas yan. May kanal yan, kaya nang tatabunan natin siya. Kaya ito pag ayan ang lalaki siya. So ang variety nga pala mga kamigos ng tinanim nating luya ay tinatawag nila dito na Taiwan. Hindi ko lang alam kung sa iba, pero yung mayroong variety dito mga kamigos na Hawaii na tawagin nila, yun ang malalaki talaga, malalaking luya yun. So ito naman kung paano nga sa diskarte rin to mga kamigos, kung paano sa diskarte sa pag-aalaga, sa pagtatanim, kung paano natin siya palalakihin. So nakita nyo naman mga kamigos, no? Zoom natin. Isa lang, tapos nagsasanga-sanga. Nagiging 3. So ibig sabihin ito, pwede na ito pang-4. Tapos ito pang-5. Ito sa kabila. Mayroon din yung patubo pa ng kunti na yan. So ganyan, tabunan natin ulit mga kamigos, at salamat sa inyong panonood at sinamahan niyo akong tuklasin kung paano talaga ang direksyon ng tubo niyan. So ganyan lang pala mga kamigos. So tuloy ko lang din itong ginagawa ko na tatabunan ko yan. Kasi ibig sabihin pala ito kagaya nito mga kamigos, maliit pa yan ba't nabali? Ayan, ibig sabihin tatabunan natin yan para magiging matigas yung na dito. Yan, titigas yan pag nakatabon yung lupa. Ganun lang pala yan, para lumaki yung luya. Sa pagkakaintindi ko paki-comment na lang mga kamigos kung tama ba yung sinasabi ko, kung tama ba yung observation ko. Salamat mga kamigos sa inyong panonood.